Praise Hallelujah, magandang gabi po sa lahat sa oras na ito. Lubos po akong magpasalamat sa ating Panginoon sa kanyang gandang loob, Hallelujah, na kanyang binigay po sa atin, na itong panahon sa ating pamumuhay ngayon, hindi natin alam kung ano mangyari na bukas, hindi natin alam kailan ang buhay natin. Kaya napakasagana po, nakagandang loob na ating Panginoon Kristo, na siya po ay nagbigay po sa atin ng oras na gabi na ito ay mapakinggan natin ang salita ng Diyos. So, meron tayong pag-aralan mga kapatid, hallelujah, tungkol po sa isang Diyos. No? Ang isang Diyos po na ating pinaglingkuran, na ito po ang ating Panginoong Diyos Ama. No? Ang ating Panginoong Diyos Ama, na walang iba, ang ating Panginoong Kristo. So, mayroon tayong pag-aaralan ngayon sa gabi nito. Ito po ang salita ng Diyos na naway pagkaluban tayo na pangunawa ng ating Panginoong Kristo sa lahat po ng hallelujah, mga alagad na ating Panginoong Kristo, mga pastor, kahit anong sikta na yun, mga relihiyon na ating nasakupan. Hindi po, hallelujah, hadlang yan ngayon sa ating pakiisa po ng salita ng Diyos. Tandaan po natin na ang salita ng Diyos po, ito po ay nagbigay sa atin ng, hallelujah, kalayaan. No? Na sinasabi sa John 18 verse 32, and you will know the truth, and the truth will set you free. So meaning to say, mga kapatid, hallelujah, na ang katotohanan daw ay malaman po natin, at sa magitan ng katotohanan, ito po ang magpapalaya sa atin. So kaya mga kapatid, hallelujah, napakalaga po ito ngayon na ating mapakinggan ang salita ng Diyos dahil ito po ang nagbigay sa atin ng kalayaan. So buksan natin mga kapatid, hallelujah, ang salita ng Diyos ngayon tungkol po sa pangalan ng ating Panginoong Diyos Ama. Napakalaga po ito kasi marami ngayon ang sabihin natin mga tagapagturo na naparito sa sanlibutan, ngunit hindi magkapareha po ang pag-unawa at hindi magkapareha po ang kanilang pag-aaral. No? Hindi pareha po ang pangaral nila ng Diyos Ama. Kung sino talaga ating Diyos Ama, ay mapakinggan natin ngayon at makilala natin ngayon ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ang ibig kong sabihin mga kapatid, hallelujah, na ito po ang napakahalaga na mapakinggan po natin at makilala natin ang ating Diyos Ama na isang Diyos. Kasi sinabi po, hallelujah, diyan sa John chapter 17 in verse 3. No? In John chapter 17 in verse 3 na ang buhay na walang hanggang, ang makilala natin ang iisang Diyos. No? Ang isang Diyos at kay Jesucristo na kanyang sinugo. So ito ngayon mga kapatid, hallelujah, ang dapat natin, hallelujah, malaman. No? Dapat natin malaman kung sino ang Diyos, ang iisang Diyos at kay Jesucristo na kanyang sinugo. Na dapat mga kapatid, malalaman po natin ang tunay na Diyos at ang nagbigay ng buhay na walang hanggang. Kasi ang tunay na Diyos mga kapatid, wala na pong iba. Ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggang, walang iba, ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, hallelujah, mayroong nagpapaliwanag na ang Ama daw, hallelujah, ay ang Anak at ang Espiritu Santo, yun daw ang tinatawag na tatlong persona. Pero mga kapatid, walang tatlong persona sa Biblia. No? Kung mayroon man tatlong nagpapatotoo, hallelujah, mabasa natin sa 1 John chapter 5 in verse 8, na doon sa langit, tatlo ang nagpatotoo. Ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo. Itong tatlo po ay isa lang po. Hindi tinatawag na tatlong persona. Hindi po sila, hallelujah, individual po na sabihin natin tatlong persona. Isa lang po ang tatlo na ito. Isa lang po, hallelujah, ang kanilang kalagayan. No? Ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo, nang doon sa langit, ang nagpatotoo, tatlo po. At tanda po natin in 1 John chapter 5 in verse 8, sa langit, tatlo ang nagpatotoo, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu. Pero itong tatlo mga kapatid, hindi po ito nagkakahiwalay. No? Kasi ang Espiritu, mula sa Diyos. Ang salita mula sa Diyos
at ang Diyos ang Ama. So isa lang po ang pinagmulan. Dito naman sa lupa, ganun pa rin ang bersikulo mga kapatid na sinasabi po sa chapter 5 in verse 8 sa 1 John. Hallelujah. Ganun pa rin. Ganun pa rin ang sinasabi. Dito sa lupa, tatlo ang nagpatotoo. Ang dugo, ang tubig, at ang espiritu. No? So yung tatlo din ay nagkakaisa din. No? Ibig sabihin, si Kristo po ay sinilang ni Maria sa magitan ng tubig at dugo, ngunit ang Espiritu Santo, siya ang nagbigay ng buhay. So isa lang din. No? Hindi pwede na itong tatlo dito sa lupa nagpatotoo, ang dugo, ang tubig, ang espiritu ay sabihin natin tatlong persona. So hindi po 'yun, no? Kung sa langit tatlong nagpatotoo ang Ama, ang salita, ang espiritu, ibig sabihin yung tatlo hindi pa nagkahiwalay po kasi ang salita galing sa Diyos Ama. Ang espiritu galing sa Diyos Ama. So isa lang ang pinagmulan. So meaning to say na ang Kristo po, isa lang din ang pinagmulan niya. No? Isang katawan lang po. Hindi pwede sabihin natin tatlong persona. Kaya napaka-importante ito mga kapatid na malaman po natin, praise God, hallelujah, malaman po natin ang katotohanan. Sino po ang Diyos Ama? Sino po si Jesus? Sino po si Kristo? Sino po ang Espiritu Santo? Upang na maliwanagan naman ang ating bawat isa sa ating isipan na itong ating pananampalataya sa Panginoon, ating paglilingkod sa Panginoon na hindi po baliwala itong mga kapatid. Tandaan po natin, iisa lang po ang Panginoong Diyos mula pa ng pasimula pa. Iisang Diyos, iisang Ama lang po. Praise God, hallelujah. Iisang Diyos, isang Ama. No? Mabasa natin yan sa Malakias chapter 2 verse 10. Wala baga tayong lahat na iisang Ama? Hindi baga iisang Diyos ang lumalang sa atin? So yun po ang sinabi sa Malakias chapter 2 verse 10. Iisang Ama, iisang Diyos lang po na ang lumalang sa ating lahat. Sino po yung isang Diyos, isang Ama? Ito po sinasabi ng Apostol Pablo is 1 Corinthians chapter 8 and verse 6 na sinasabi, ngunit saga ng atin may isang Diyos lamang at Ama. Ang Ama ng buhat na sa Kanya ang lahat ng bagay na tayo'y nasa Kanya sa isa lamang Diyos at Panginoon, si Jesucristo. No? Si Jesucristo. So, Ama at isang Diyos sa Pablo, si Jesucristo. So kaya huwag tayong iligaw ng sanlibutan kasi alam na natin ang katotohanan na ang ating Diyos Ama at tinatawag na isang Diyos, si Jesucristo po. Kaya napaka-importante po mga kapatid na malaman po natin ang katotohanan. Iba ka mailigaw tayo ng ibang tagapagturo na sinasabi nila ang dapat daw tanggapin natin, Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi po yun ang paggawa ng mga apostol. Utos ng Panginoon yan sa Mateo 28:19, ngunit mga kapatid, alam ng mga apostoles kung paano gagawin yung utos na yan. Sabi sa Mateo 28:19. Anong sabi ng Panginoon Kristo? Magsiyaon kayo sa buong bansa at turuan ang lahat at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun mga kapatid, alam ng mga apostoles kung paano yung gawin nila. Kasi sa Lucas 24 and verse 45, binuksan ng Panginoon ang kanilang isipan upang na maunawaan nila ang utos na iyon. Yun po ang ibig sabihin. Yung Mateo 28:19. Upang maunawaan ng mga apostoles ang utos na iyan. Hindi po sinabi na kung hindi ka magpabautismo ng Ama, Anak, Espiritu, ay tinakwil mo na ang bersikulo na yan. Hindi po tinakwil yan natin mga kapatid. Ang bersikulo na yan, doon tayo kumukuha po ng halimbawa kung paano gawin yon ng mga apostolis at doon tayo susunod sa mga apostolis. Hindi pwede na unahan natin ang apostolis at sabihin natin tayo ang nakasunod niyan, ang mga apostolis hindi. So meaning to say mga kapatid, hallelujah, tandaan po natin, dapat ang apostolis muna ang atin pagbigyan ng panahon upang gawin nila yung utos na yan. Kasi isa lang apostolis po ang inutusan ng Mateo 28:19, hallelujah, na mabasa pa natin yan sa Banal na Aklat. Ngayon, tinanggap yan na utos na yan ng mga apostoles at tinupad nila yan mga kapatid doon na po sa Acts 2:38. No? Doon na po sa Acts 2:38, doon na po, hallelujah, nang pinagkalooban na po sa Espiritu Santo na ayon po sa mabasa natin sa Gawa chapter 2 verse 1 up to 4, praise God, hallelujah, na sila po ay nagkakaisa na po doon sa isang lugar at nagkakaisa sila sa pagpupuri sa Panginoon, sila po ay nanalangin, ay pumatong sa kanilang, hallelujah, balikat ang
dila na parang apoy, na yun pong Espiritu Santo na mula sa ating Panginoon Kristo. Mabasa po natin yan sa Acts 2 verse 33 na ang Panginoon Kristo po ang nagbautismo sa mga apostoles ng araw na iyon ng Espiritu Santo. Na yun po ay pinedict na po ni John the Baptist sa Mateo 3:11. No? Sabi ni John the Baptist, ako ay nagbautismo sa inyo dahil sa inyong pagsisisi at tumalikod sa inyong masamang pamumuhay. Ngunit may kasunod ko na ibautismo sa inyo ang apoy ng Espiritu Santo. Apoy, yun po ay natupad po, hallelujah, doon na po sa Acts 2 in verse 1 up to 4. No? Tanda po natin yan. Na natupad hanggang sa 5. Natupad na po yan mga kapatid, hallelujah, dahil po sa salita ni Propeta Isaias. No? Na hallelujah, doon din nakasulat din niya mga kapatid, hallelujah, yung Espiritu Santo na yan, unang nakatanggap po ang Panginoon Kristo. No? Siya po ay pagkatapos ng bautismo ay pumatong sa kanyang balikat na sinasabi ni Propeta Isaias chapter 9 and verse 6 na makapatong sa kanyang balikat ang kapamahalaan. Na yun po ang Espiritu Santo, mga kapatid, na pagkatapos ng bautismo ni Panginoon Kristo diyan sa Mateo 3 versikulo 16-17 na pagkatapos ng bautismo na umahon si Panginoon Kristo po sa tubig ay kaagad nabukas ang langit. At ang Espiritu ng Diyos na pumatong sa kanyang balikat, na yun po sinasabi ni Propeta Isaias na makapatong sa kanyang balikat ang kapangyarihan. Yun po ang pamalaan, yung kapangyarihan, yung Espiritu Santo din na natanggap din ng mga apostoles sa araw ng Pentecostes. So kaya mga kapatid, hallelujah, bakit tayo iligaw ng mga tao sa libutan kung alam natin katotohanan? So kung hindi ginawa ng mga apostoles yung Mateo 20:19, doon na po sa Acts 2:38. Sabi ni Apostol Pedro, magsisisi kayo at magpabautismo kayo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin po ninyo ang ipagkaloob na Espiritu Santo. So yun na po ang pagtupad ng Mateo 28:19. Kasi bautismo po ang sinabi ng Kristo, bautismo ng lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismo ng mga apostolis po, in the name of Jesus Christ. Bakit? Kasi yun po ang proper name ng ating Diyos Ama. Mabasa natin na si Jesucristo po ay ating Ama at siya ang isa ang Diyos. Hallelujah, na pinapakilala ni Apostol Pablo. 1 Corinthians chapter 8 in verse 6. Ano sabi ng Apostol Pablo? Sapagkat ngunit sa ganang atin may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng bagay at tayo ay nasa Kanya at isa lamang Panginoon, si Jesucristo. So ito po maliwanag na si Apostol Pablo po ay nagsasabi, isang Diyos, isang Ama lang po, hallelujah, na naggumawa ng lahat ng bagay at tayo ay nasa Kanya, si Jesucristo. So kaya hindi na, hallelujah, ibig sabihin, hindi mahirap intindihin ang salita ng Diyos dahil napakaliwanag po ng mga bersikulo na kung nais natin maligtas. So yun po ay sinasabi mga kapatid, hallelujah, dito po sa Acts 4 in verse 12, walang kaligtasan na kahit sino man kasi wala nang ibang pangalan na binigay po sa silong ng langit na sa pamamagitan dito ay maligtas po tayo. Anong pangalan na yan? Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pangalan nito mga kapatid, hallelujah, ito po ay hanggang magpakailanman, hindi po ito matatapos mga kapatid. Kaya ito na po ang pangalan na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Nabasa natin, Hebreo chapter 13 in verse 8, sinabi dito, si Jesucristo ang siyang rin kahapon at ngayon at magpakailanman. So ibig sabihin, si Jesucristo, siya ang kahapon, ngayon, at magpakailanman. So kaya, hindi na tayo mailigaw mga kapatid ng ibang tagapagturo dahil alam na po natin si Jesucristo kung sino siya. Si Jesucristo po kahapon. Ano ibig sabihin ng kahapon? Nung una pa. Ngayon, ang ating Panginoon na ay pinapangaral po natin at magpakailanman. Siya ang Diyos na tunay at buhay na walang hanggang. 1 John chapter 5 in verse 20 na sapagkat naparito ang anak ng Diyos upang makilala natin ang tunay na Diyos, no? Kay Jesucristo, siya ang tunay na Diyos at buhay
na walang hanggang. So napakahalaga po mga kapatid, hallelujah. Napakahalaga na malaman natin ang katotohanan. Huwag natin hayaan na sa ating pamumuhay ngayon na nais natin maligtas, nais natin na makamit ang buhay na walang hanggang, ngunit sa ating pamumuhay ay hindi pa tayo karapat-dapat mga kapatid, no? Hindi pa tayo karapat-dapat ngayon dahil po marami pa tayong pagkukulang, marami pang mga bagay na nais natin malaman na hindi pa natin nalalaman tungkol sa isang Diyos, no? Isang Diyos at siya po ang Panginoon sa lahat ng bagay na nakikita po natin. Siya ang gumawa ng bagay na ating nakikita. Siya din nagbigay sa atin ng buhay na ayon po ni sinulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 8 in verse 6 na sa Kanya ginawa ang lahat ng bagay. Sa Kanya nanggaling, siya ang gumawa ng lahat ng bagay, si Jesus. Sino pala si Jesus? Mga kapatid, tanda po natin na si Panginoon Jesucristo po ay nagpakilala ang Diyos Ama kay Filipi, no? Si Filipi po na isang lingkod ng Panginoon Jesucristo ay sabi niya kay Panginoon Jesucristo, hallelujah, in John chapter 14 in verse 7 up to 10, pakinggan po natin mga kapatid, hallelujah, ayon po sa nakasulat na sinabi ng Panginoon Jesucristo, ang tagal ko nang kasama mo Filipi, no? Ang lahat na nakikita sa akin ang nakita ng Ama, at ang nakakilala sa akin nakilala ng Ama. Sumagot si Filipi sa verse 8, Panginoon, ipakita ka na mong Ama at masayahan na kami. Sumagot ang Panginoon sa verse 9, sa John 14 in verse 9, sabi ng Panginoon Kristo, ang tagal ko nang kasama mong Filipi, hindi mo pala kilala ang Ama. Ang nakilala sa akin, nakilala ng Ama, at ang nakita sa akin ay nakakita ng Ama. So ibig sabihin mga kapatid, hallelujah, na hindi mahirap kilalanin ang Ama kung siya ang magpapahayag. Pero sa may talinghaga ay nagpakilala siya kay Filipi. Ang nakilala sa akin, nakilala ng Ama, at nakita sa akin, nakita ng Ama. Mabasa natin sa John chapter 12 in verse 49 to 50 na ang lahat ng sinasabi ng anak ay galing sa Ama. So meaning na ang Ama ay nagpakilala kay Filipi directly na siya talaga ay sinasabi na sa pamitan talinghaga, ang nakakita sa akin, nakita ng Ama, ang nakilala sa akin, nakilala ng Ama. Ang Ama po ang nagpakilala kay Filipi. Kaya mga kapatid, hindi po mahirap maunawaan na ang pangalan pa ng Panginoon Jesus, yun po ang pangalan ng ating Diyos Ama. Hindi po natin, hallelujah, natin i-deny sa ating bawat isa na ito po ang kapangyarihan ng Diyos. Siya po ang Panginoon na ating inihintay. Siya po ang paparito at siya po ang magligtas sa atin. Hindi po yung ibang Diyos na pinapakilala nila, sabihin na Ama ay Ama. Hindi po Ama ang pangalan ng Ama. Ama siya ng Old Testament. Pero dito sa New Testament, pinakilala na ang pangalan niya, no? Doon pa lang sa Old Testament, ay mabasa sa Exodo chapter 23 in verse 20 to 21. Sabi ng Panginoon kay Moises, magpauna ko ng isang anghel sa inyo upang makapunta kayo doon sa lupa na aking pinapangako sa inyong mga magulang. Ngunit, sa verse 21, sabi niya, mag-ingat kayo sa kanya, sapagkat hindi niya papatawarin ang inyong pagsalangsang, sapagkat aking pangalan ay nasa kanya. Ngayon mga kapatid, hallelujah, ang kanyang pangalan daw ay nasa kanya, ang pangalan ng Panginoong Diyos, nasa anghel na yan. At sinong anghel na yan mga kapatid? Yung pong anghel na naparito na galing sa Espiritu Santo. Na mabasa natin sa, hallelujah, sa Hebreo chapter 1 in verse 13 to 14, sino ba mga anghel, no? Sino ba mga anghel? Yung anghel, ginawa niyang espiritu na magpapaliwanag ng salita ng Diyos upang mailigtas po tayo. So meaning to say, na yung pumasok kay Maria, yung po ay galing sa Espiritu Santo, no? Isang sinugo na mula sa ating Diyos Ama na kanyang kaisa-isang anak na mabasa po natin mga kapatid, hallelujah, sa John 3:16, na sapagkat minahal ng Panginoon ang sanlibutan sa kanyang layunin, isinugo po ang kanyang kaisa-isang anak, no? Lahat ng sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggang. So kaya walang ibang pangalan na dapat tanggapin natin. Kung sabihin natin, tinanggap natin ang Ama, Anak, Espiritu Santo, hindi po yung pangalan mga kapatid. Isa pa, utos yun sa Mateo 28:19 at tinupad yan ng mga apostolis nang binuksan na po ang kanilang isipan sa Lucas 24:45 at binuksan ng Panginoon ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang kasulatan. So meaning, hindi sila magkakamali ng bautismo na ginawa nila
Hallelujah, sa Buhat 2:28, in Gawa chapter 8 and verse 12, in Gawa chapter 19 and verse 5, in Gawa chapter 10 and verse 48, no? So hindi makakamali ang mga apostoles ng bautismo na yan kasi binuksan na po ang kanilang isipan bago umakyat ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian, no? Lucas 24:45, maliwanag po mga kapatid na binuksan ng Panginoon ang isip ng mga labing isang apostoles upang maunawaan nila ang salita ng ating Panginoong Diyos. So yun ang po mga kapatid, napaka-importante. Huwag natin hayaan mga kapatid na sa ating panahon ngayon, matagal na po tayo naglilingkod sa Panginoon. Minsan po pinupuri tayo ng tao dahil po sa ating kaalaman. Ngunit mga kapatid, kung hindi po patanggap ang pangalan na ito sa magitan ng bautismo, hindi tayo makasama sa muling pagkabuhay. Mabasa ba natin mga kapatid? Mabasa po natin, hallelujah, sa 1 Thessalonians chapter 4 in verse 16 to 17, na sa araw na yon, mismo ang Panginoon ang bababa mula sa langit, dyan sa alapaap, at sisigaw siya sa tinig ng muling pakakak ng Diyos, at ang mabubuhay ang mga patay na kay Kristo. No? Mabubuhay ang mga patay na kay Kristo. At sabi sa verse 17, at tayo mga buhay pa na natitira, ay aagawin na tayo kasama ng mga binuhay doon sa alapaap, at makasama na tayo sa Panginoon magpakailanman. So kailangan pala tayo magpabautismo sa pangalan ng Kristo dahil po yun lang po ang paraan upang namadala po tayo sa araw ng muling pagkabuhay. Dahil isang kislap mata po itong tinatawag na rapture, lahat po ng mga lingkod ng Panginoon, ang mga patay mabubuhay, at tayo mga buhay pa ay hindi na mamamatay. 1 Corinthians chapter 15 and verse 51 up to 53. Isang hiwaga, sabi ng Apostol Pablo, nasasabihin ko sa inyo, hindi tayo lahat ay mamamatay, ngunit tayo ay mabago sa isang kislap mata, sa isang sandali, sa isang kislap mata, na itong katawan na mamatay ay hindi na mamatay. Ang katawan na mabubulok ay hindi na mabubulok. No? So yun po ang kasiguruan ng ating paglilingkod. Kung tanggapin natin ang pangalan na yan, mga kapatid, hallelujah, ayon pa sa sinulat ng Apostol Pablo sa Galatians 3:20, na sinabi ng Panginoon sa pangitan ni Apostol Pablo, ang lahat ng bautismuhan kay Kristo Jesus ay suot na natin si Kristo. Yun po tinatawag tayo mga Christian. No? Habang namumuhay po tayo sa libutan, Christian ang tawag sa atin, mga Kristiyano. No? Yun po ang mga Kristiyano, mga bautismado sa pangalan ng Panginoong Kristo. Hindi po sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Kristo po, tinawag po tayo mga Kristiyano. No? Yung po mabasa sa Acts kung Gawa, chapter 11, in verse 26, na doon nag-umpisa sa Antikia, no? Tinatawag ng mga Kristiyan, yung mga bautismado po ng pangalan ng Panginoong Kristo. So yun po ang totoo mga kapatid. Doon nag-umpisa ang Kristiyano o Kristiyan ngayon na tinatawag tayo mga Kristiyan dahil po sa pagtanggap natin sa pangalan na ating Panginoong Kristo. Kaya napakahalaga mga kapatid na tanggapin natin ang pangalan na ito dahil ang pangalan na ito wala ng katapusan. No? Sinabi kanina sa Hebreo 13 and verse 5, no? Na walang katapusan. No? Walang katapusan, hallelujah, ang pangalan na ito. No? Sorry po. Hebreo 13 and verse 8, na si Jesucristo ang siyang kahapon, ngayon, at magpakailanman. No? Yung po ay nakasulat sa Hebreo chapter 13 and verse 8. No? For correction lang po, kasi 5 kanina ang sinasabi ko. For correction lang po sa Hebreo chapter 13 and verse 8. Yun po. No? Mabasa natin, si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, magpakailanman. So, ibig sabihin, pag tanggapin natin si Kristo, hanggang magpakailanman, siya na talaga ang Diyos na ating Ama, na sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, sa 1 Corinthians chapter 8 in verse 6. No? Din, sumulat po si Apostol Juan in 1 John chapter 5 in verse 20, na naparito ang anak ng Diyos upang makilala natin ang tunay na Diyos. No? Si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kaya, dapat natin tanggapin mga kapatid, hallelujah, ang pangalan na ito. Kasi siya ang Panginoon at ang buhay na walang hanggan.
Hindi po Ama, Anak, Espiritu Santo. Kasi ang Espiritu, yun po ay sinilang kay Maria na tinatawag na Jesus. No? At ang anak, hallelujah, ay tinatawag na Kristo. Saan mabasa? Mabasa sa Mateo 24, versikulo 5. Mag-ingat kayo, sapagkat marami ang paparito na dala ang pangalan ko na magsasabi, ako ang Kristo. No? Sino pangalan ng anak? Siya po ang Kristo, tagapagligtas, Misaya, ibig sabihin pinahiran ng langis, siya po ang tagapagligtas ng bayan ng Israel. At tayo ngayon, nakakamit ng kaligtasan dahil po sa kanyang dugo, dahil sa kanyang kamatayan sa krus, yun, hallelujah, ang dalawa ay nagiging isa. Wala na pong hadlang, Hudyo, Hintil, pareha lang po ang kaligtasan natin. Tanggapin natin si Kristo, sigurado mga kapatid, sa araw na tayo alis na libutan na ito, doon na tayo sa kanyang dambana, sa ilalim ng dambana, doon sa kanyang harapan. Maghihintay na lang tayo mga kapatid sa panahon na kukunin natin ating katawan. Kung luluubin ng Panginoon, hallelujah, ay magkikisa tayo sa pangalan na yan, sigurado nakikita ni Apostol Juan in Pahayag chapter 6 in verse 9 up to 10, 11, na doon sa panglimang silyo na binuksan ng kordero ang panglimang silyo, nandoon na po yung mga kaluluwa ng mga banal, mga kaluluwa na nagpapahayag ng salita ng Diyos, nasa ilalim ng dambana ng Diyos, at nagsasabi sila, Panginoon, banal, tapat at matuwid, hanggang kailan mo hatulan ang mga tao sa daigdig upang na ipaghiganti ang aming dugo. Anong sabi ng Panginoon sa verse 10? Magpahinga kayo ng kunting panahon, sa 11, at hanggang mabuo ang inyong bilang na papatayin din ng mga lingkod na tulad ninyo sa mga araw na darating. So kayo mga kapatid, hallelujah, napakahalaga po ng salita ng Diyos na ating pinag-aralan. Hallelujah, ito po ang salita ng Diyos na nais natin, hallelujah, paniwalaan. Huwag natin sayangin ang panahon, hallelujah, kasi napaka-importante po mga kapatid, hallelujah. Subscribe po lang kayo ng YouTube channel na ito, na may loobin ng Diyos, na araw-arawin natin ito, tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, hallelujah. Ito po yung lingkod, Pastor Lito Maca, founder sa Apostolic Believers for Christ Incorporation, ay magsasabi, the grace, mercy, and peace be with us. Amen.